The Eternal Bloodline. Kabanata 49. Tapos ka na bang tumitig? Umalangaw-ngaw ang isang dumadagandong na boses at sa wakas ay natigilan ang tatlo at tumangala. Sa gitna ng lahat ng uri ng kayamanan, lumulutang ang isang itim na buhok na duwende. Si Yun, ang ninth floor guardian. Nakasuot siya ng silver jacket na may itim na pantalon. Napangisi si Yun nang makita ang natulala na ekspresyon ng tatlo. Nagmamadali siyang iset up ang treasure room kaya naman hindi siya nagdala ng maraming treasures pero natulala lang ang tatlo matapos makita ang ganito karami. Napatingin si Kyle kay Yun at medyo nadismaya. Matapos makita ang napakaraming kayamanan, talagang iniisip niyang kunin ang lahat ngunit tila nakarating na sila sa treasure room. Seryosong ekspresyon ng suot ni Yun nang bumagsak siya sa lupa. Ang kanyang mapaglarong kilos ay wala kahit saan. Mga bata kung tatayo kayo sa pinto buong araw isasara ko ang pinto. Sabi niya at tumingin sa trio na nakatitig sa mga kayamanan ng kumikislap na mga mata. Hindi man lang naghintay ng isang segundo, nagmamadaling pumasok si Kyle at ang iba pa sa loob ng kwarto at lumapit kay Yun. Paikot-ikot ang kanilang mga tingin ngunit pagdating sa harapan ni Yun ay hindi na sila tumingin sa paligid at matiyagang naghintay. Ngayong nahanap na ninyong tatlo ang treasure room. Bibigyan ko kayo ng 2 oras para pumili ng tig-2 kayamanan sa silid na ito. Tandaan, 2 lang ang makukuha ng bawat isa at pagkatapos ng 2 oras ay ilalabas kayo sa palapag na ito dahil wala na kayong magagawa sa palapag na ito. Nagsalita si Yun at tinitigan ang tatlo. Seryoso ang ekspresyon nilang tatlo na nakikinig sa kanya. Biglang nagtaas ng kamay si Kyle sa kaba. Napatingin si Yun kay Kyle na nakakunot ang noo. Ano? Well, I remember 4 people ang usapan natin. So ibig sabihin, 2 treasures din ang mapipili ni Bia. Turo ni Kyle kay Bia na nakapatong sa ulo niya. At saka, kung papaalisin mo kami sa palapag na ito saan tayo susunod? Seryosong sabi ni Kyle habang nakatingin ng diretso kay Yun. Gusto niyang kumuha ng maraming kayamanan hanggat maaari. Nagtaas ng kilay si Yun. Ang batang ito ay talagang walang takot ngunit pagkatapos ay tumawa siya at ang seryosong kapaligiran ay nawala sa loob ng 1 segundo. Tama, ang iyong nakatali na hayop ay maaari ding kumuha ng 2 kayamanan at kung saan ka pupunta pagkatapos umalis sa sahig na ito, isang sekreto na natural mong malalaman pagkatapos ng 2 oras. Nanlaki ang mata ni Kyle sa gulat. Originally after seeing Yun's serious expression, he thought the other party will not agree pero mukhang mapagbigay talaga ang mga guardians ng tower. Bahagya siyang nag-alala kung saan sila susunod na pupunta pagkatapos umalis sa palapag na ito ngunit agad niyang ibinato ang bagay sa likod ng kanyang ulo at tiningnan ang lahat ng yaman na nasa paligid niya. Sina Alec at Gian na nakatayo sa tabi ni Kyle ay napatingin sa kanya ng may inggit. Damn! Doble ang nakuha niya sa halagang nakukuha natin. Mapait na bulong ni Gian at bumantong hininga. Nakita ni Yun ang mapait na ekspresyon ni Gian at umiling. Medyo alam niya kung ano ang nararamdaman ng kabilang partido. Sige, mga bata. Huwag nang mag-aksaya pa ng oras. Pagkatapos niyong pumili ng mga kayamanan ay bumalik sa lugar na ito. Malakas niyang sabi at pumalakpak. Sa loob ng 1 segundo, isang puting upuan ang nabuo sa likuran niya. Yun gazed at the trio bago tahimik na umupo sa ibabaw ng upuan na nakapikit. Hindi siya nag-alala na higit sa 2 kayamanan ang kukunin nila dahil gustuhin man ng tatlo ay hindi nila magawa. Napatingin si Kyle kina Alec at Gian ng may pagkasabik. Pupunta ako sa kaliwang bahagi. Aniya at nagmamadaling iniwan ang 2. Nagkatinginan sina Alec at Gian at nagkalat din para maghanap ng magagandang kayamanan. Nilaybot ni Kyle ang kwarto at pagkaraan ng 1 minuto, nakarating na siya sa harap ng isa sa mga gintong bundok. Mayroong iba't ibang hugis na mga gintong barya na may ilang kakaibang gintong kulay na artifact sa loob ng bundok ngunit dahil hindi sigurado si Kyle sa paggamit ng mga ito ay hindi siya nakakuha ng anuman ng random. Hoy Bia, bakit ang tahimik mo? Pagkatapos na muling sulyap sa gintong bundok, nagsimulang maglakad si Kyle patungo sa bundok ng mga armas habang kausap si Bia sa loob. Si Bia na nakaupo sa tuktok ng ulo ni Kyle, nakatingin sa gintong bundok at lahat ng artifact na may mapait na ngiti. Lahat ng naririto ay walang silbi sa akin. Hindi ako makagamit ng ginto o armas. Hindi ko rin maabsorb ang skill core na lumulutang sa loob ng kwarto. Sa tingin ko ang ika-6 na palapag kung saan kami umakyat sa gininto ang hagdanan ay naglalaman ng mas mahahalagang kayamanan kaysa sa palapag na ito. Oh! Tumigil sandali si Kyle.
Totoong hindi na-absorb ni Bea ang skill core dahil namanan niya ang lahat ng kakayahan niya sa Phoenix. Maaari lang niyang ma-absorb ang mga normal na napreserbang core na may kaugnayan sa apoy ngunit sa palapag na ito, ang lahat ng mga core na lumilipad sa paligid ng silid ay mga core ng kasanayan. Ang silid na ito ay wala ring anumang mahahalagang halamang gamot, prutas, at iba pang likas na kayamanan. Napabuntong hininga si Kyle. Ang kwarto ay mukhang napakaganda sa unang tingin ngunit kulang ito kumpara sa 6th floor. Mukhang wala na akong choice kundi kunin din ang dalawa mong pinili. Ngayon kailangan kong pumili ng 4 na kayamanan. Walang ganang sabi ni Kyle. Pakiramdam niya ay napakalaking favor ang ginagawa niya kay Bea. Napapikit si Bea at hinaila ang buhok ni Kyle gamit ang kanyang tuka. Ag! Anong ginagawa mo? Sa malamig na umbok ay napapikit si Bea dahil ayaw niyang tingnan ang daan-daang yaman na nasa paligid niya. Isa pa, masyadong nakakainis si Kyle. Kasabay nito ang pagdating ni Kyle sa harap ng isang bundok ng armas. Napatingin siya sa espadang hawak niya. Kinuha ko sa bahay pero, prank na ako. Pagkatapos kong maabot ang rango ang espadang ito ay hindi na magiging kapaki-pakinabang. Matapos umunlad si Kyle sa rank, natural na tataas ang kanyang lakas at kakailanganin niya ng mas malakas na sandata. Sa oras na iyon ang isang rank sword ay hindi masyadong kapaki-pakinabang sa labanan. Napatingin si Kyle sa bundok ng mga armas. Nagkaroon ng lahat ng uri ng armas. Ang ilan sa mga armas ay kakaiba kaya hindi man lang nakilala ni Kyle ang mga ito ngunit marami rin siyang nakikitang pamilyar na armas. Tulad ng mga sibat, mga kalasag, mga palakol sa labanan, mga punyal, mga mace, mga busog, mga espada. Napatingin si Kyle sa isang kakaibang mukhang mahabang asul na kedena sa loob ng mga armas. Malaki ito at gawa sa bakal. Tiningnan niya ang kedena ng may interes at gustong subukang hawakan ito. Hinawakan ni Kyle ang kedena ngunit laking gulat niya, ang bigat nito ay hindi man lang niya nagawang ilipat sa pwesto nito. May inis na ekspresyon, umalis si Kyle sa kedena at tumingin sa gilid kung saan nakalagay ang maraming espada. Mayroong lahat ng uri ng mga espada. Kinata, longsword, rapier, saber. Nararamdaman ko na ang pinakamababang sword ay hindi bababa sa negative rango. Nagulat na sabi ni Kyle at nagmamadaling humawak ng sunod-sunod na espada para maghanap ng angkop para sa kanyang sarili. Habang tumitingin-tingin sa paligid, biglang dumapo ang kanyang tingin sa isang parang ordinaryong hiwa ng espada. Ibang-iba ito sa iba pang mga sword hilt na puno ng magagandang gemstones. Hinawakan ni Kyle ang hawakan at itinulak ang espada mula sa iba pang mga espada. Isang maliwanag ngunit matalas na silver blade ang lumitaw sa harap ni Kyle. Ang espada ay may mahabang tuwid na 2 talam na talam. Ikinumpas ni Kyle ang espada. Ito ay magaan na parang balahibo. Mabuti at mula sa aura, ito ay hindi bababa sa plus S rango. Bulalas niya at nagpas siyang kunin ang espada ngunit pagkatapos ay sumimangot siya. Ano ang tungkol sa scabbard? Nagmamadaling hinanap ni Kyle ang scabbard ng espada ngunit kahit 10 buong minuto na ang paglilibot ay hindi niya ito nakita. Sa huli, tumingin siya sa isang kalapit na gintong espada na nakapaloob sa loob ng magandang silver scabbard. Nagpalingga-lingga siya sa paligid at nang walang makitang tao, hinawakan ni Kyle ang gintong espada at inalis ang scabbard nito. Sa tingin ko ito ay ganap na magkasya. Matapos ilagay ang kanyang mukhang ordinaryong espada sa loob ng magandang silver scabbard, tumango si Kyle ng may kasiyahan at nagmamadaling umalis sa lugar. Pagkaalis ni Kyle, bahagyang nanginag sa galit ang gininto ang espada na ninakaw ang scabbard. Pati siyo na nakaupo sa puting upuan ay halos tumayo para sampelan si Kyle. May lumabas na ugat sa kanyang noo ngunit pagkatapos huminga ng malalim ay pinakalman niya ang kanyang mga kilay. Ayos lang, isang double S rank scabbard lang. Hahanap ako ng isa para sa gintong espada. Sa kabilang banda, matapos iwanan ang bundok ng mga sandata. Dumating si Kyle sa harap ng mga artifact. Nagsimula siyang lumingalinga at makalipas ang ilang minuto, may nakita siyang bracelet na kulay puti. Maganda ito at naglabas ng nakakatakot na aura. Buntong hininga, ang problema lang ay hindi ko alam kung para saan ito ginagamit. Itinapon niya ang bracelet at tumingin sa mga floating skill cores. Mas mabuti kung pumili ako ng ilang mga nakakasakit na kasanayan. Iniwan niya ang bundok ng mga artifact at nagsimulang kunin ang mga floating skill core.
Hindi niya na-absorb ang mga ito at naramdaman lamang niya ang paglalarawan ng mga kasanayang nasa loob ng mga core ng kasanayan. Nagulat si Kyle nang malaman na ang pinakamataas na kasanayan sa rank na naruroon sa loob ng silid ay 8 rank lamang. Ang mga mas mababang palapag ay may napakaraming mataas na ranggo na mga kasanayan ngunit ang palapag na ito ay talagang walang kahit isang plus S ranggo na kasanayan. Bulong niya at tinitigan ang kinauupuan niyo na singkit ang mga mata. Ayon sa kanya, ang kabilang partido ay sobra-sobra dahil itinago niya ang lahat ng mataas na ranggo ng mga core ng kasanayan. Habang nakatingin si Kyle sa description ng skills. Unti-unting gumapang na parang ahas ang puting bracelet na itinapon niya nang walang pakialam. Saglit nitong pinagmasdan si Kyle at makalipas ang 1 minuto ay gumapang sa loob ng kanyang pantalon. Si Kyle na abala sa pagtingin sa mga skill cores ay biglang nakaramdam ng lamig at agad na lumingon sa likod ngunit nang walang makitang tao ay kinusat niya ang kanyang mga mata sa pagkalito. Imagination ko ba ito? Umiling siya at muling nagsimulang tumingin sa paligid para sa mga angkop na kasanayan. Pagkatapos ng 1 oras, pumili siya ng 3 skill core na may maingat na pagsasaalang-alang. Ice Armor, B, Rango. Gamit ang paggamit ng mana, binibigyang daan ng kasanayang ito ang user na makulong ang kanyang sarili sa isang hindi nakikitang belo ng yelo, na nagbibigay ng pagtutol sa gumagamit sa parehong pisikal at mahiwagang pag-atake. Ang gumagamit ay maaari ring sumipsip ng ice armor sa kanyang katawan, gamit ang mahiwagang yelo upang ayusin ang mga maliliit na sugat. Ice Spear, B, Rango. Sa paggamit ng mana, ang kasanayang ito ay nagbibigay daan sa gumagamit na bumuo ng malalaking ice spears. Ang mga sibat ng yelo ay madudurog sa mga pira-piraso pagkatapos tamaan ang kalaban. Ang nakakalat na mga fragment ng yelo ay makakapinsala sa lahat ng mga kaaway sa loob ng ilang metrong saklaw. Sa sapat na mana, ang user ay makakabuo ng daan-daang ice spear sa loob ng ilang segundo. Takot A, Rango. Ang gumagamit ay maaaring magtanim ng takot sa mas mababang ranggo ng mga kalaban kaysa sa kanyang sarili, na ginagawang hindi sila makapag-isip ng tuwid sa panahon ng labanan. Hindi kailangan ng mana para sa kasanayang ito. Hinawakan ni Kyle ang 3 skill core at hindi agad na-absorb. With a satisfied expression, nagsimula siyang maglakad pabalik kay Yon. Pagkarating ni Kyle sa harapan ni Yon. Wala pang ilang minuto, bumalik din sina Alec at Jian. Napatingin si Kyle sa dalawa. Nakapulot si Alec ng isang kakaibang artifact at isang baluti. Sa kabilang banda, nakapulot si Jian ng 2 skill core. Napataas ang kilay ni Kyle nang makita ang parang box na artifact sa kamay ni Alec. Nalaman ba niya ang paggamit ng artifact? Sa isip ni Kyle. Karaniwan, maliban sa mga taong bihasa sa paggawa ng artifact, hindi matukoy ng iba ang paggamit ng artifact. Kailangan nilang obserbahan ang artifact upang mahanap ang paggamit nito o kailangan nilang maghanap ng isang bihasang tao upang malaman ang mga function ng artifact. Ang mga tao na may ranggo na mas mataas kaysa sa S-dagdag ranggo ay maaaring direktang malaman ang mga pag-andar ng artifact sa pamamagitan ng kanilang matalas na pangunawa ngunit paano natukoy ni Alec na D+ rank lamang ang paggamit ng artifact. Napatingin si Kyle kay Alec na may hinala. Naalala niya kahit sa 7th floor kung saan nag-away sila gamit ang mga fire skeleton ay madaling natukoy ni Alec ang iba't ibang halamang gamot na kanilang natagpuan. Marunong ba siya tungkol sa mga halamang gamot at artifacts? Ngunit kung isasaalang-alang ang kanyang edad ay hindi niya dapat alam ang tungkol sa maraming bagay. Tama ba? Kawili-wili. Parang may sikreto si Alec. Naramdaman ni Alec ang isang titig sa kanyang katawan at tumingin kay Kyle at Jian ngunit tumigil na si Kyle sa pagtingin kay Alec. Isang nalilitong ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Alec ngunit biglang bumukas ang mga mata ni Yun na nakaupo sa puting upuan at nakapikit at tumingin sa tatlo. Tumayo si Yun mula sa puting upuan at seryosong tumingin sa tatlo. Alam niya kung anong yaman ang kinuha nila dahil binabantayan niya ang tatlo pero nang dumapo ang tingin niya sa katawan ni Kyle, napakunot ang noo niya dahil may kung ano pang nakahain sa katawan ni Kyle. Anak, hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag kumuha ng higit sa pinapayagan mo? Wika ni Yun habang nakatitig kay Kyle. May galit sa boses niya. Binigyan na niya ito ng 4 na kayamanan at ngayon ay masyadong matako si Kyle. Nanigas ang katawan ni Kyle nang makita ang titig ni Yun. Napatingin siya sa mga skill core at sword na hawak niya. Ano bang pinagsasabi niya? Hindi ako kumuha ng higit sa pinapayagan.
Kumunat ang noo niya pero biglang dumapo ang mga mata ni Kyle sa hiwa na scabbard na inalis niya sa golden sword. Dahil ba sa scabbard? Nagising din si Bia nang marinig ang malakas na boses niyon. Napatingin din sina Alec at Gian kay Kyle na confused expression. Nag-alinlangan si Kyle pero inalis niya ang silver scabbard sa mukhang ordinaryong espada na kinuha niya. Sobrang dami na nang ibinibigay sa kanya ng kabilang partido kaya kahit bawal kunin ang scabbard ay baliwala. Makakahanap siya ng mas mahusay sa hinaharap. Ibabalik ko ang scabbard. Pinaikit niyon ang kanyang mata. Hindi niya masense ang bagay na iyon ng malinaw ngunit sigurado siyang hindi iyon bagay kay Kyle. Hindi ako nagsasalita tungkol sa scabbard. Nagsalita siya at nag-wave ng kamay. Naramdaman ni Kyle na may gumalaw sa loob ng kanyang damit at sa kanyang nalilitong tingin ay isang puting bracelet ang lumipad mula sa kanyang kwelyo. Natigilan si Kyle. Iyon ang puting bracelet na nakita niya nang lumingon siya sa bundok ng artifacts. Dali-dali niyang hinimas ang leeg at agad na sumigaw. Hindi ko kinuha. Napatingin siyon sa ekspresyon ni Kyle at tumaas ang kilay pero biglang nanginag ang puting bracelet sa kamay niyon at diretsyong tumalon kay Kyle. Natakot si Kyle nang makitang tumalon sa kanya ang puting bracelet. Agad siyang umatras para iwasan ang bracelet. Maging sina Alec at Gian ay natulala. Biglang tumalon yung bracelet kaya hindi naabutan niyon pero dahil umatras si Kyle nahulog yung bracelet sa lupa. Matapos tumama sa lupa ang puting bracelet ay naglabas ito ng nakakatakot na aura dahil lumaki ito. Except yun lahat ng iba nagsimulang pawisan. Pati si Bia na damay, napatingin siya sa bracelet at agad na sumigaw sa loob ng ulo ni Kyle. Huwag mong hayaang hawakan ka nito. Pakiramdam ko ay hindi ito magandang bagay. Ngayon lang ay hindi malinis ang aura na inilabas ng artifact. Napuno ito ng bloodlust. Kahit na nakatago ang bloodlust sa loob ng puting bracelet aura ay naramdaman ito ni Bia. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Kyle at nagmamadaling umatras para iwasan ang bracelet pero parang ahas ang galaw ng katawan ng bracelet. Pagkatingin sa paligid ay agad itong gumapang papunta kay Kyle. Saglit na natigilan siyon ngunit matapos maramdaman ang aura ng artifact ay dali-dali niya itong hinawakan at tuluyang nawala ang pressure sa paligid ng tatlo. Kumalas ang artifact sa pagkakahawak niyon pero hindi niya ito binitawan at seryosong tumingin kay Kyle. Marunong ka talagang manggulo no? Nakasimangot na tinitigan niyon ang artifact, tila sinusubukang tingnan kung para saan ang gamit nito. Makalipas ang ilang segundo ay lalong lumalim ang pagkunot ng noo niyon. Paanong hindi ko napansin kanina? Nakatulog ba ito? Ang lahat ng artifact at armas na naruroon sa loob ng tower ay matagal nang nakolekta kaya naman natural na hindi niya alam ang lahat ng iyon. Not to mention, dormant state ang bracelet pero for some reason nagising ito nang hawakan ito ni Kyle. Napabuntong hininga siyon habang nakatingin sa bracelet. Kahit anong usisa niya ay hindi niya naramdaman ang ranggo ng artifact. Alam niyang pinili nito si Kyle bilang amo at gusto niyang puntahan siya pero hindi niya ibinigay ang bracelet kay Kyle. Hindi dahil sa sakam o gusto niya ang bracelet para sa sarili niya. Ito ay dahil pagkatapos na tingnan ang artifact sa kanyang pangunawa, medyo alam niyo na hindi ito isang bagay na mabuti. Ang mga artifact ay malinaw na nahahati sa dalawang kategorya. Ang isa ay ang mga ginamit ng walang binabayarang presyo ngunit ang isa pang uri ay karaniwang kumukuha ng kapalit bago magamit ang kakayahan nito. Ang bagay na ito ay mabuti lamang kapag ang isa ay masyadong desperado. Pagkatapos din na maramdaman ang bloodlust na naruroon sa loob ng bracelet ay sigurado akong kinain na nito ang huling amo nito. Ikinawin niyo ng kanyang kamay at may lumabas na golden portal sa likod ng trio na nakatitig sa artifact na nasa loob ng kanyang kamay na may nalilitong ekspresyon. Ngayong tapos ka na. Pwede nang umalis siyon. Nagsalita siyon na may seryosong ekspresyon at sinenyasan ang nalilitong trio na pumasok sa portal. Si Kyle ang unang sumigaw. Nagmamadali siyang tumango at pagkatapos ihagis ang mukhang ordinaryong espada at ang mga core ng skill sa loob ng kanyang storage ring, tumalon siya sa loob ng golden portal. Medyo hindi siya komportable dahil sa bracelet. Isa pa, natakot siya na kunin niyon ang scabbard sa kanya kapag nanatili pa siya. Natigilan sina Gian at Alec. Iniwan na naman sila ni Kyle. May mapait na ngiti, pumasok din ang dalawa sa portal at lumabas ng treasure room. Pagkaalis ng tatlo ay winagayway niyon ang kanyang kamay at may lumabas na isa pang portal sa kanyang harapan. Pumasok siya sa portal at nakarating sa isa pang puting kwarto.
Ito ay puno ng lahat ng uri ng mga kayamanan ngunit hindi tulad ng huling silid, ang mga kayamanan na nasa loob ng silid na ito ay madaling mabilang. Ang ilang mga kayamanan ay maingat na inilagay sa loob ng mga lumulutang na kahon ng salamin, na nagpapahiwatig na ang mga ito ay mas mahalaga kaysa sa ipinakita niyon sa tatlo. Naglakad siyon patungo sa isang glass box at inalis ang purple dragger na nasa loob ng glass box. Naglabas ng malamig at matalim na aura ang punyal. Gayunpaman, inihagis niyon ang punyal at inilagay ang kumikislap na bracelet sa loob ng glass box bago isara ang kahon. Ang bracelet ay hindi napigil ang pumigla sa loob ng glass box ngunit kahit anong pilit nito ay hindi ito makalabas. Napatitig siyon sa bracelet. Sa ilalim ng kanyang mga titig, pagkatapos subukang marahan ay naging marahas ito at nagsimulang iuntog ang sarili sa glass box. Napangisi siyon nang makita ang bracelet na naglalabas ng mas nakakatakot na aura. Kahit anong subukan mo, hindi mababasag ang glass box dahil ang material na ginamit ko sa pagpeke ng salamin ay espesyal na ginawa para pigilan ang hindi masusunod na mga artifact at armas. Muli niyang sinulyapan ang bracelet at umalis sa puting kwarto habang iniisip si Kyle na gumising sa artifact. Ngayon ang artifact ay impyerno na katungo sa paghahanap kay Kyle. May kakaiba ba sa katawan ng bata? Bakit gustong-gusto siyang lumunin ng artifact? Napailing siyon at hindi na nag-iisip ng mga masalimuot na bagay. Ngayon lang siya biglang nakaramdam na naman ng lusot. Sa pagkakataong ito, sigurado akong makakalagpas na ako. With a resolute expression, umalis siyon para pumasok sa closed-door training. Sa kabilang banda, paulit-ulit na binitukan ng puting bracelet ang glass box ngunit makalipas ang ilang oras, kakaibang tumahimik ang artifact. Unti-unting umikot ang katawan nito at may lumabas na puting fog sa katawan nito. Hindi nagtagal ang buong kahon ng salamin ay napuno ng hamog pagkatapos mawala ang fog ay wala nang makita ang artifact. Kabanata 50. Pagkapasok ni Kyle sa portal ay nakarating siya sa loob ng isa pang kwarto. Puro puti ito na may isang solong upuan at mesa sa gitna. Napatingin si Kyle sa harapan niya at nakita ang isang bakanting bookshelf. Maraming mga kakaibang libro ang nakakalat sa lupa. Kyle, may ibang tao sa loob ng kwarto. Ha! Mahinang bulalas ni Kyle matapos marinig ang boses ni Bia at nagmamadaling tumalikod. Isang illusionary figure ng isang lalaki na tila nasa mid-30s ang nakatayo sa likuran niya. Ang ilusyonaryong figure ay patuloy na nag-flip ng mga pahina ng isang itim na kulay na libro. Ang kanyang buhok ay ganap na itim at ang kanyang mga mata ay kulay abo. Napansin ng lalaki ang titig ni Kyle at ibinalik niya ang tingin sa kanya na nakataas ang kilay. Habang nakatitig si Kyle sa lalaki ay sumulpot din sina Alec at Gian sa loob ng puting kwarto. Napatingin din sila sa kwarto bago dumapo ang tingin nila sa ilusyonaryong lalaking itim ang buhok. Isinara ng lalaki ang librong binabasa at tumingin sa mga bagong dating. Tapos ka na. Nagsalita ang lalaki at isang malalim na boses ang umalangaw-ngaw sa loob ng silid. Napatingin ang tatlo sa ilusyonaryong katawan ng lalaki na may pag-uusisa at pagkagulat. Isa ba itong multo? Gian mumbled under his breath nervously at tumingin kay Kyle at Alec. Tila narinig ng lalaki ang sinabi ni Gian habang tinitigan siya ng matalim na tingin. Hindi masama. Ang mga bata sa pagkakataong ito ay talagang may maraming potensyal. Nilaibot ng tingin ng lalaki ang katawan ng tatlo bago dumapo kay Bia. Nang titigan ng lalaki ang trio at si Bia, bigla nilang naramdaman na nalaman ng lalaki ang lahat ng kanilang sekreto ngunit bago pa nila magawa ang isang bagay ay nawala ang pakiramdam na parang wala ito. Kinaway-kaway ng lalaki ang kamay at may lumitaw pang mga upuan sa paligid ng mesa na nasa gitna ng silid. Mga bata, naniniwala ako na pagod na kayo pagkatapos makipaglaban at tumakbo sa mga sahig ng tower. Ngayon, isang linggo na lang ang natitira bago muling magsara ang tower. Paano kung samahan mo ako ng tsaa? Ilang bilog na tasa ng tsaa ang lumabas sa mesa at lumapit ang lalaki sa isang upuan bago sinenyasan ang tatlo na maupo sa tabi niya. Nagkatinginan si Kyle at ang iba. Nag-aalangan sila ngunit naramdaman nilang ang ilusyonaryong lalaki sa harap nila ay hindi isang taong makakasakit sa kanila. Kaya naman tahimik silang lumapit sa mesa bago umupo sa mga bakanting upuan. Seryosong ekspresyon, napatingin sila sa lalaking may itim na buhok na nakaupo sa harapan nila. Maging si Bia ay nakatingin sa lalaki na may mapagbantay na mga mata. Ang daming tanong sa isip nila pero walang umimik. Kumuha ng teacup ang lalaking itim ang buhok at humigop ng tea na nasa loob bago tumingin kay Alec.
Hindi, mas partikular na nakatingin siya sa isang bagay na nasa katawan ni Alec. So kumusta ang dati kong kaibigan? Naguguluhang ibinalik ni Alec ang tingin sa lalaki. Nang makita ang kanyang nalilitong ekspresyon, ang itim na buhok na lalaki ay tumitig kay Alec gamit ang kanyang malalalim na mata. Binigyan ka lang ba nito ng clue nang hindi sinasabi ang tungkol sa kahit ano pa? May mangyayari ba? Bakit ito nakikialam? Nagsalita ang lalaki. Pagkaalis ng kanyang tunay na katawan, hindi niya nagawang tingnan ang hinaharap. Sa kabaligtaran, ang kaibigan na sinasabi niya ay mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Kaya naman kung nakikialam ang kaibigan niya sa mga mortal ay tiyak na may mali. Gulat na binalik ni Alec ang tingin sa lalaki. Sa sobrang gulat niya ay napatayo siya. Bahagyang nanginginig ang mga kamay niya habang nakatingin sa lalaki. Paano mo? Isang maliit na boses ang kumawala sa kanyang bibig bago siya tumingin kay Kyle at Gian na may suot na confused expression. Hindi ako pinapayagang sabihin sa sino man ang tungkol sa sistema. At saka, sino ang kaibigang sinasabi niya? Napasigaw siya sa kaloob-looban habang nakatingin sa lalaking pawisan ang noo. Mukhang nahulaan ng lalaki ang iniisip ni Alec habang umiiling. Huwag kang mag-alala. Hindi nila tayo maririnig. Narinig ni Alec ang sinabi ng lalaki at agad na napatingin kina Kyle at Gian. Talagang may suot silang confused expressions. Nakahinga siya ng maluwag bago umupo. Nagdadalawang isip si Alec pero gusto rin niyang malaman ang kakaibang sistema kaya naman seryoso siyang tumingin sa lalaki. Wala akong alam. Clue. Bigla na lang lumitaw at nagpakita sa akin ng ilang pangitain. At saka, sino ka? Paano mo nalaman ang tungkol dito? Ilang saglit na hindi umimik ang lalaki at naalimpungatan sa kanyang iniisip. Makapangyarihan ng lalaki para ma-detect kung nagsisinungaling o hindi si Alec at ngayon lang ay wala siyang nakitang kasinungalingan nang magsalita si Alec. Mukhang wala talaga siyang alam. Walang natanggap na sagot mula sa lalaking itim ang buhok. Medyo nabalisa si Alec. Matapos mag-isip ng ilang sandali, ginamit niya ang system appraisal skill sa lalaking itim ang buhok. Pangalan, James. Lahi, tao. Rango, banal. Edad, 2,699. Isang maliit na bahagi ng isang kaluluwa ang orihinal na katawan na naiwan. Error. Sinusubukang hanapin ang dahilan. Naglulod. Wala nang ibinigay na impormasyon. Naningkit ang mga mata ni Alec. Malabo ang impormasyon ngunit ang lalaking nakaupo sa kanyang harapan ay 2,699 na taong gulang. Paano ito naging posible? Maging ang mga taong umabot sa triple S rango ay mabubuhay lamang ng 300 hanggang 400 taon. Gayon din, hindi ba ang pinakamataas na kilalang rango, SSS dagdag rango? Why the hell is the man rank showing divine? Sa isang iglap, daan-daang tanong ang lumitaw sa kanyang isipan ngunit hindi siya kumibo. Biglang tumingin ang lalaki kay Alec na may malamig na mga mata. Napalingon siya saglit at sinuri ni Alec ang kanyang katawan nang walang pahintulot niya. Isang nakakabong boses ang lumabas sa kanyang bibig. Bata, mas mabuti kung may mga bagay na mananatiling nakatago. Pagkatapos magsalita ng lalaki, nagkapira-piraso ang appraisal screen na nasa harap ni Alec. Napabuntong hininga si Alec nang saglit na lumitaw ang matinding sakit sa kanyang ulo ngunit hindi ito gaanong nakaapekto sa kanya. Napatingin sina Kyle at Gian sa masakit na ekspresyon ni Alec at nagpanik. Inaatake ba ng lalaking may itim na buhok si Alec? Anong ginagawa mo? Sigaw ni Kyle at tumayo. Tumayo din si Gian at seryosong tumingin sa lalaki. Kahit na mahina sila hindi ibig sabihin na magagawa ng lalaking may itim na buhok ang lahat ng gusto niya. Napatingin ng lalaking itim ang buhok kay Kyle at bumantong hininga. Don't worry, wala akong ginawa. Habang nakatingin kay Kyle, gustong magsalita pa ng lalaki pero bigla siyang nawala ng interes matapos maramdaman ang bagay na nasa loob ng katawan ni Kyle. Alam niyang mamamatay ang kabilang partido sa loob ng ilang taon. Sayang. Naabot mo sana ang isang lugar na kahit ako ay hindi ko maisip. Umiling ang lalaki at tumayo. Kinuha niya ang isang libro sa lupa bago lumutang patungo sa isang sulok. Kayong tatlo ay maaaring magpahinga dito o magbasa ng mga aklat na nasa loob ng silid hanggang sa palabasin ka ng tower. Matapos iwanan ang tulala na trio sa paligid ng mesa, tuluyan na silang hindi pinansin ng lalaking itim ang buhok at naging abala sa isang libro. Gusto niyang malaman kung bakit nakikialam ang kaibigan niya sa mga mortal kaya naman pinatawag niya rito ang mga bata pero wala siyang nakuhang impormasyon.
Sa kabilang banda, tinitigan ni Kyle ang lalaki na may singkit na mga mata. Anong ibig niyang sabihin ay sayang naman? Tanong niya sa loob bago tumingin kay Alec. Kitang-kita niya ang kausap ng lalaking itim ang buhok kay Alec pero sa hindi malamang dahilan, wala siyang maintindihan. Sabay tahimik ni Bia na nakaupo sa ibabaw ng ulo ni Kyle sa kaloob-looban. Ano ang system? Bakit kakaibang wika ang ginamit ng lalaki? Gusto niyang sabihin kay Kyle pero pinipigilan niyang magsalita dahil may nanggigil siyang pakiramdam na kapag kakausapin niya si Kyle ay maririnig ng lalaking nakaitim ang kanyang boses. Kahit na walang ibang nakakarinig sa boses ni Bia maliban kay Kyle ay ayaw niyang makipagsapalaran at tahimik na lamang na pumikit. Sasabihin ko sa kanya pagkalabas natin ng tore. Samantala, nagkatinginan sina Gian, Alec, at Kyle. Makalipas ang isang oras na nakaupo sa mga upuan ay dinampot din nila ang ilang libro sa lupa. Napatingin si Kyle sa librong pinulot niya pero nang buksan niya ang libro ay wala siyang naintindihan kahit isang salita. Ito ba ay sinaunang wika? Nakasimangot siyang bumulong at tumingin kay Alec at Gian. Ang kanilang mga ekspresyon ay nagpapakita na hindi rin nila naiintindihan ang anuman. Paano tayo magpapalipas ng isang buong linggo sa kakaibang silid na ito? At saka, for some reason, medyo creepy ang lalaking itim ang buhok. Napaisip si Kyle at gusto niyang itapon ang librong pinulot niya ngunit matapos titigan ang itim na buhok na lumulutang ilang metro lang ang layo ay inilapag niya ang libro sa lupa. Tumango siya at tumingin kay Alec at Gian. Sinisikap nilang maunawaan ang konteksto na nakasulat sa loob ng aklat. Matapos titigan ang dalawa, humikab si Kyle at naglakad pabalik sa mesa at upuan. Pagod na siya at gusto na niyang magpahinga. Sa bagay, hindi naman sa kwartong ito ay may nagawa pa siyang iba. Pagkatapos magpahinga ng ilang oras, kinuha ni Kyle ang mga skill core na kinuha niya sa 9th floor at hinigop ang mga iyon. Ang kaalaman sa mga kasanayan ay pumasok sa kanyang isip sa loob ng ilang segundo. Matapos matutunan ang mga kasanayan, tinitigil niya sina Alec at Gian. Sumuko na si Gian sa pagsisikap na basahin ang mga librong naruroon sa loob ng silid habang sinusubukan pa rin ni Alec. Napabuntong hininga, muling pumikit si Kyle para matulog. Sa kabilang banda, sa ikalawang palapag. Isang batang may gininto ang buhok ang nakatayo sa tuktok ng isang malaking bangin habang may hawak na sibat. Tumingin siya mula sa bangin gamit ang kanyang malalalim na itim na mga mata. Ang kabataan ay si Carcel. Isang magandang babae na may asul na buhok ang nakatayo sa tabi niya. Ang mahaba niyang buhok ay nakalugay sa manipis niyang baywang habang nakatingin sa ibaba ng bangin na may seryosong ekspresyon. Si Mia pala. Matapos umalis muli sa unang palapag, pareho silang nagkita sa ikalawang palapag ilang linggo na ang nakakaraan at nagsimulang lumipat ng magkasama. Ilang tao pa ang nakatayo sa likod ng duo. Lahat sila ay may hawak na mga armas. Kabilang sa mga ito, naroon din si Blaine ang second-year senior mula sa Royal Academy. Lumapit si Blaine kina Mia at Carcel at napabuntong hininga na tumingin sa ibaba ng bangin. Sigurado ka bang matatalo natin ito? Tumingin si Carcel kay Blaine at tumango. Sa tingin ko kaya natin kung magtutulungan tayong lahat. Napatingin din si Mia kay Blaine at tumango. Sa ilalim ng bangin ay maraming malalaking berdeng puno ang naruroon. Sa iba't ibang berdeng puno, isang puno ang naglalabas ng malamig na aura. Mahigit 10 prutas na kulay asul ang nakasabit sa malamig na mga sanga ng puno. Matapos mahanap ang puno ay gusto nilang makuha ang mga bunga ngunit isang C+ rank ice lizard ang nakaupo sa harap ng puno. 7 hanggang 8 metro ang laki ng butiki at ang katawan nito ay natatakpan ng mga kaliskis ng yelo. Nakapasok si Carcel sa D rank noong isang linggo habang si Mia ay D negative rank, silang dalawa ang pinakamalakas sa team. Isang linggo na lang ang natitira bago sila pinalabas lahat ng tower kaya tuwang-tuwang naghahanap ang kanilang team ng mga kayamanan para mas ulit ang natitirang oras. Nilingga ni Carcel ang lahat ng miyembro ng team at pinakiusapan silang maghanda dahil sasalakayin na nila ang butiki ng yelo pagkaraan ng ilang minuto. Lingid sa kaalaman ni Carcel ay may ibang team na nakatingin sa parehong puno mula sa tapat. 3 lang ang tao sa team na iyon. 2 duwende at 1 tao. Kanina pa sila magkasama at nadiskubre ang puno ng prutas kasabay ng team ni Carcel. Ang mga dilaw na mata ng tao ay kumikinang habang nakatingin sa puno mula sa likod ng ilang mga palumpong ngunit nang makita niya ang butiki ng yelo ay naging pangit ang kanyang ekspresyon. Bumantong hininga siya habang ginulo ang kulay brown niyang buhok.
Isa sa mga duwende na may berdeng buhok na nakaupo sa tabi ng taong may kayumangging buhok ay tumingin sa kanya na nakakunot ang noo. 9. I don't think we can defeat it. Tayong dalawa ay idagdag rank, samantalang ikaw ay nakalusot lang sa negative rank kahapon. There's no way we can defeat a C+ rank ice lizard. Tumingin muli si Nine sa berdeng buhok na duwende na may seryosong ekspresyon. Rowan, iiwan na lang ba natin ang napakaraming mamahaling prutas? Kahit kalahati lang ng mga prutas ang nakuha natin, sapat na ang mga ito para tayong lahat ay makalusot sa susunod na ranggo. Marahan niyang bulong habang nakatingin sa duwende na berde ang buhok. Maswerte ang siyam pagkabalik mula sa ika-6 na palapag at nakahanap ng ilang kayamanan. Kaya naman pagkarating muli sa ikalawang palapag sa tulong ng isang puting hagdanan, madali siyang nakalusot sa negative rank. Well, karamihan ay hinabol siya ng maraming halimaw ngunit para sa kanya, hindi mahalaga ang proseso kundi ang resulta lang ang mahalaga. Napabuntong hininga, napatingin si Rowan sa isa pang duwende na may itim na buhok na nakaupo sa likuran niya. Ang isa pang duwende ay babae. Nagkita sila ni Nine noong isang linggo at alam nilang siya ay walang ingat. Kadalasan, hindi gaanong nakikipag-ugnayan ang mga tao mula sa iba't ibang lahi ngunit dahil tinulungan sila ng Nine, handa silang bumuo ng isang koponan kasama siya. Marahan na tinitigan ng itim na buhok si Nine. So ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Hindi tulad ng maaari nating labanan ang butiki ng yelo ng direkta. Napatingin si Nine sa dalaga at kinusot ang mga mata. Matapos siyang tingnan ay saglit siyang nag-alinlangan dahil siya ang pinakamahina. Ayaw niyang may mangyari kahit kanino. Ellie. May sasabihin sana siya ng makarinig siya ng malalakas na tunog ng mga galaw sa likod ng mga palumpong. Agad namang lumingon si Nine at naningkit ang mga mata. Anong nangyayari? Sa kanyang tingin, mahigit 5 tao ang biglang sumugod pababa mula sa isang kalapit na bangin. Direkta nilang inatake ang butiki ng yelo. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang batang gininto ang buhok na nangunguna sa grupo ng mga tao. Carcel. Bulong Nine sa ilalim ng kanyang hininga at nagningning ang kanyang mga mata. Tumingin si Ellie kay Nine at nagtanong. Kilala mo ba sila? Of course I do. Ang nangunguna sa grupo ay ang aking kaklase. Nagsalita si Nine at tumayo. Rowan, Ellie, tulungan natin sila para makakuha tayo ng bahagi sa mga prutas. Napatingin si Ellie kay Nine. Sigurado ka ba kung tinulungan natin sila, bibigyan nila tayo ng bahagi? Sinaman ng tingin ni Nine si Ellie at nagsimulang maglakad patungo sa kung saan nakikipaglaban si Carcel at ang kanyang team sa butiki ng yelo. Huwag kang mag-alala, kilala ko sila ng personal. Kailangan nating tumulong kung hindi, wala tayong makukuha. Nagkatinginan sina Ellie at Rowan. Nag-aalangan sila dahil mga duwende sila at lahat ng iba pang tao ay tao ngunit nang tingnan ni Ellie si Nine sa likod ay tumayo ito at nagsimulang sumunod sa likuran niya. Napabuntong hininga, sumunod din si Rowan sa likod ni Nine. Kasabay nito, napansin din ni Carcel at Mia na nakikipag-away sa butiki ng yelo ang paggalaw na nagmumula sa kanilang kaliwa. Sino ito? Sigaw ni Carcel at napatingin sa tatlong individual na kalalabas lang sa mga palumpong. Tumawa si Nine habang tumatakbo papunta sa Ice Lizard gamit ang kanyang espada. Sigaw niya sa mapanuksong boses. Ako ito. Gusto kong nakawin ang mga prutas ngunit pagkatapos kong makita ang iyong inosenteng mukha ay nagpasya akong tumulong. Saglit na natigilan si Carcel ngunit nang mapatingin siya sa batang may buhok na kayumanggi na walang tigil na tumatawa ay napangiti siya. Gustong salakayin ng ibang mga taong nakikipaglaban kay Carcel ang mga biglaang pagdating ngunit nagmamadaling sinenyasan ni Carcel na tumigil sila. Don't worry, kilala ko siya. Sinugod Nine si Carcel at sinalakay ang butiki kasama niya. Hindi natuwa ang ilan sa mga miyembro ng koponan ni Carcel dahil kailangan nilang ibahagi ang reward sa 3 pang katao ngunit matapos makita ang lakas ng 9D negative rank ay wala silang sinabi. Nakatulong si Nine na mabawasan ang pasanin ni Carcel. Isa pa, dahil napakaraming tao ang nakipaglaban kasama ang butiki ng yelo sa loob ng 5 minuto ay napatay nila ang butiki. Pinakamaraming pinsala ang ibinigay ni Carcel, Nine, at Mia ngunit nang mamatay ang butiki ay hinati nila ng pantay-pantay ang mga prutas. Nang matapos sila ay tumingin si Carcel kay Nine. So susundan mo ba kami o hindi? Ang ilang mga tao sa kanyang koponan ay hindi nasiyahan sa kanyang mungkahi ngunit dahil si Carcel ang pinakamalakas ay hindi sila nagpahayag ng kanilang mga opinyon.
Nine gazed Carcel and his team pero umiling bago tinuro sina Ellie at Rowan. May mga kasama na ako. Napatingin si Carcel sa dalawang duwende na tahimik na nakatayo sa likod ni Nine. Okay. Isang linggo na lang ang natitira bago tayo umalis ng tower, siguraduhin mo lang na hindi tayo mamamatay. Aniya at umalis sa lugar kasama si Mia at ang iba pa niyang team members. Humalaklak si Nine at sinigawan si Carcel na ilang metro na ang layo. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin, ako ay napakamakapal ang balat. Hindi ako nagdusa kahit na matapos magnakaw ng isang core ng kasanayan sa ilalim ng ilong ng 5C+ rank monsters, paano ako mamamatay ngayon? Nagulat ang mga taong sumusunod sa likod ni Carcel nang marinig nila ang 9 words. Tumingin ulit sila kay Nine. Hindi tulad ng dati, ngayon ay nagpapakita ang kanilang mga mata ng paghanga sa kanya. Maging si Carcel ay natigilan saglit pero napabuntong hininga siya dahil kilalang kilala niya si Nine. Nagyayabang siya. Humajejek si Ellie na nakatayo sa likod ni Nine nang makitang nagyayabang ito. Siya ay kasama niya noong ninakaw niya ang core ng kasanayan mula sa mga halimaw, ngunit ang mga halimaw ay hindi C+ rango. Lahat sila ay idagdag rango. Pagkaalis ni Carcel ay umalis din si Nine at ang kanyang team sa kabilang direksyon. Samantala, sa ibang lugar sa ikalawang palapag, isang babaeng may kahel na buhok ang nakikipaglaban sa isang grupo ng E-rank turtle monsters na nag-iisa. Ang balat ng halimaw ay ganap na berde at ang mga kayumangging shell na naruroon sa kanilang mga katawan ay nagbuga ng madilim na kinang. Ang babae ay isang mamamana kaya naman nakatayo siya sa ibabaw ng isang malaking puno. Ang kanyang itim na mga mata ay kumikinang nang ginamit niya ang kanyang pinahusay na paningin upang makita ang sitwasyon sa likod ng mga puno sa kanyang harapan. Marami pang darating. She whispered at pagkatapos bitawan ng isa pang arrow ay napangiwi siya dahil masakit ang kanyang figure na nakaunat sa bowstring. Buong araw akong nakikipaglaban. Bakit walang tigil na lumalapit sa akin ang mga kakaibang pagong na ito? Ang kulay kahel na batang babae ay si Lara, mula sa kanyang aura ay isa lamang siyang idagdag rango. Habang lumilibot sa ikalawang palapag, nakita niya ang dalawang E-rank na halimaw na pagong. Madali niyang napatay ang mga halimaw sa tulong ng kanyang pana, ngunit nang mamatay ang dalawang pagong ay napalibutan ng punong kinatatayuan niya mula sa lahat ng panig. Buti hindi sila nakakaakyat sa puno. Isa sa mga pagong na nakatayo sa tabi ng puno ng kahoy ay nontog ang ulo nito sa puno ng kahoy. Sa nagngangalit na mga ngipin, ibinato ni Lara ang isa pang palaso at diretsyong itinutok sa ulo ng pagong na tumatama sa puno. Sa isang whoosh ang arrow ay direktang tumago sa ulo ng pagong at namatay ang pagong sa lugar. Buntong hininga, pagod na ako. Isa pa, wala na akong mana sa loob ng katawan ko. Hindi nagtagal, ilang mga pagong pa ang nagsimulang iuntog ang kanilang mga ulo sa loob ng puno at ang puno ay yumanig ng malakas. Si Lara na nakatayo sa itaas ng sanga ng puno ay halos mawalan ng balanse, ngunit dali-dali niyang hinablot ang isang sanga ng puno at itinulak ang sarili patungo sa isa pang makapal na sanga. Isang sumpa ang kumawala sa maganda niyang labi. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng sobrang pagkadismaya. Isang linggo na ang nakalipas, may nakita siyang mga duwende na humiling sa kanya na makipagtambal sa kanila, ngunit umalis na lang siya nang hindi sumasagot. I should have agreed to team up. At least naiwasan ko ang sitwasyong ito. Bulong niya at tumingin sa mga pagong na ipinuputok ang ulo sa loob ng makapal na puno ng kahoy. Kung patuloy nilang aatakehin ang tree trunk, masisira ito sa loob ng ilang minuto. Humigpit ang hawak niya sa kanyang busog habang nakatingin sa mga pagong. Nagmamadali siyang kumatok ng isa pang palaso at tinutukan ang mga pagong. Mga frost arrow. Isang mahinang boses ang lumabas sa kanyang mga lobby bago nagsimulang maglabas ng malamig na aura ang arrow na nasa loob ng kanyang kamay. Nakatutok ang matalim niyang tingin sa mga pagong. Matapos may unat ang pana ay binitawan niya ang palaso at sa loob ng isang segundo ang isang palaso ay naging 10 palaso bago diretsyong tumago sa mga ulo ng ilang pagong na ibinabagsak ang kanilang mga ulo sa puno ng kahoy. Og! Isang masakit na boses ang lumabas mula sa kanyang mga lobby habang ang kaunting mana na nasa loob ng kanyang katawan ay nawala sa loob ng isang segundo. Habang siya ay umuubo, biglang may lumabas na 2 tao mula sa malapit na bush. Ang isa sa mga tao ay may gininto ang buhok habang ang isa ay may itim na buhok. Napatingin sila sa mga pagong at saka kay Lara bago siya sinigawan ng gininto ang buhok. Hey! Okay ka lang. Napatingin si Lara sa 2 taong kara-rating lang na singkit ang mga mata.
Hindi niya alam kung sino ang mga ito ngunit pakiramdam niya ay medyo pamilyar ang batang gininto ang buhok. Matapos mag-isip sandali, naalala niyang nakita niya siya sa ika-6 na palapag nang umakyat sila sa gininto ang hagdanan. Nang sumigaw ang batang may gininto ang buhok, ang ilan sa mga halimaw ay tumingin sa dalawang bagong dating at nagmamadaling tumakbo patungo sa dalawa. Ang itim na buhok na batang lalaki na nakatayo sa tabi ng gininto ang buhok na kabataan ay sumimangot nang makita niya ang napakaraming rank na pagong na papalapit sa kanila. Hoy Kelvin, ilang halimaw lang ang nakita namin sa likod ng puno pero napakaraming halimaw ng pagong. Sigaw niya at agad na umatras. Napatingin si Kelvin sa itim na buhok na binata. Hansen, hindi naman pareho tayong mahina. Isa pa, rank lang ang mga halimaw. I think we can try to fight them. Nag-alinlangan si Hansen ngunit tumango. Parehong sila ni Kelvin ay idagdag rank kaya posibleng mapatay ang ilan sa mga halimaw. Okay pero kung masyadong delikado ang sitwasyon, tumakas ako. Hindi kumibo si Kelvin at agad na sinugod ang mga papalapit na halimaw. Naglabas siya ng sibat mula sa kanyang singsing na imbakan at nilaslas ang isang pagong. Naglabas din si Hansen ng sandata mula sa kanyang storage ring at inatake ang kalapit na pagong. Pinanood ni Lara ang duo na nakikipaglaban sa mga pagong mula sa itaas ng puno. Gusto niyang tumulong ngunit naubos ang kanyang mana. Matapos magpahinga ng 1 minuto, sumama na rin siya sa kanila. Isang matalim na palaso ang pinakawalan mula sa kanyang busog na direktang pumatay sa isa pang halimaw na pagong. Napatingin si Hansen kay Lara na sa wakas ay nagpasyang tulungan sila. Akala ko manunood ka lang sa amin sa lahat ng pagpatay. Sigaw niya at pinatay ang isa pang halimaw na pagong. Napatingin si Kelvin kay Hansen at hindi umimik. Pagkaraan ng 10 minuto, pareho silang humihingal habang ang lahat ng mga halimaw ng pagong ay sa wakas ay patay na. Hindi na rin nakatayo si Lara. Mabigat ang kanyang hininga ngunit pagkatapos magpahinga ng ilang minuto ay tumalon siya mula sa puno at naglakad patungo kina Kelvin at Hansen. Nag-alinlangan siya ngunit pagkatapos ng ilang sandali ay nagpasalamat siya sa dalawa sa kanilang tulong. Tumingin si Hansen kay Lara. Kahit nagpasalamat siya ay malamig ang boses niya at walang ekspresyon ang mukha. Hindi ka namin niligtas. May nakita kaming kakaiba sa likod ng mga punong iyon kaya pinatay namin ang mga halimaw na ito. Tinapik niya ang kanyang damit at kasama si Kelvin ay nagsimulang gumalaw patungo sa lugar kung saan nagmumula ang mga halimaw na pagong. Napatingin si Lara sa paalis na dalawa at hindi sumunod sa likuran nila. Biglang huminto si Hansen sa kanyang kinatatayuan at tumingin muli kay Lara na nakatayo sa mismong lugar. Hoy, ano pang hinihintay mo? Sumunod ka sa amin, nakikita kong hindi sapat ang kalagayan mo para lumaban. Kung nanatili kang mag-isa ay malamang na mamatay ka. Ipinikit ni Lara ang kanyang mga mata at ibinalik ang tingin kay Hansen. Maging si Kelvin ay nagulat pero saka siyang ngumiti. Kanina pa niya kasama si Hansen at medyo alam niya ang pagkatao niya. Si Hansen ay walang pakialam sa labas ngunit sa tuwing makakakita sila ng ibang tao na nasa panganib siya ang laging nauunang tumulong. Hindi umimik si Lara at tahimik na sumunod sa likod ng dalawa. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakarating sila sa harap ng isang kakaibang underground tunnel. Sa tingin ko pinuprotektahan ng mga halimaw ng pagong ang tunnel na ito. Sabi ni Kelvin at may pag-iingat na pumasok sa lagusan. Sumunod din sa likuran niya sina Lara at Hansen. Pagkaraan ng ilang sandali sa lagusan ay nakarating sila sa loob ng isang itim na silid. Ang silid ay naliwanagan ng ilang mga makintab na bato na nakakalat sa lupa. Sa gitna ng kwarto, lumulutang ang 2 skill core at isang white collar book. Nagkatinginan ng tatlo, hindi umimik si Lara. Lumapit si Hansen sa mga skill core at libro. Hinawakan niya ang mga skill core at inihagis ang libro kay Lara. Napatay mo ang kalahati ng mga halimaw ng pagong kaya sa tingin ko dapat mong kunin ang libro. Hindi ito pinansin ni Kelvin at kumuha ng skill core mula kay Hansen. Sa ilalim ng kanilang mga titig, binuksan ni Lara ang libro at isang puting liwanag ang bumungad bago bumalot sa kanyang buong katawan. Ha! Mahinang bulalas niya. Sa loob ng 1 segundo, nawala ang lahat ng kanyang mga pinsala at isang malaking halaga ng purong mana ang pumasok sa kanyang katawan. Ipinikit ni Lara ang kanyang mga mata, at isang parang koro ng gininto ang sapin ang lumitaw sa kanyang noo. Pagkaraan ng ilang segundo, nagsimulang tumaas ang kanyang ranggo at huminto lamang nang maabot niya ang D+ rank. Nanlaki ang mata ni Hansen at Kelvin. Nagkatinginan sila na may mapait na ngiti.
Nagsisisi ako sa pagbibigay ng libro sa kanya. Sabi ni Hansen na may kasamang selos. Tumango rin si Kelvin. Kung alam nila na ito ay isang kamangha-manghang bagay, bakit nila ito ibibigay sa iba? Makalipas ang 1 minuto, binuksan ni Lara ang kanyang mga mata. Napatingin siya sa duo na nakatitig sa kanya na may maasim na ekspresyon. Aatakihin ba nila ako dahil ang libro ay isang bagay na mahalaga? Napaisip siya at napaatras ng isang hakbang. Ayaw niyang makipag-away sa kanila dahil tinulungan lang siya ng mga ito ilang minuto ang nakalipas. Alam niya mula sa karanasan na ang mga tao ay sakam. Kahit ang mga kababata niya ay sinubukan siyang patayin dahil lang sa inggit sa kanya. Tila nahulaan ni na Hansen at Kelvin ang kanyang iniisip. Don't worry, wala kaming gagawin. Anyway, kahit gusto namin hindi kami maglalakas loob dahil mas malakas ka na sa aming dalawa. Humalaklak si Hansen at nagsimulang maglakad patungo sa labasan ng lagusan. Sumunod na rin si Kelvin sa likod niya. Biglang huminto si Hansen at nilingon si Lara. Well, 1 linggo na lang ang natitira bago tayo ilabas lahat ng tower. So gusto mo ba kaming sundan? Mas malakas ka ngayon kaya hindi ka namin mapipilit. Nag-isip sandali si Lara at tumango. Sa tingin ko mapagkakatiwalaan ko sila. Pagkaalis nilang tatlo sa lagusan sabay-sabay. Sa labas ng malaking tower, ang kapaligiran sa paligid ng maliit na lungsod ay mataong. Maraming tao mula sa iba't ibang lahi ang gumagala o nag-aayos ng maliliit na stall para sa pangangalakal at negosyo. Ngayon ang araw kung kailan lalabas ang mga individual na pumasok sa tore. Ang lungsod na naruroon sa paligid ng tower ay abala sa lahat ng uri ng mga aktibidad, ngunit ang kapaligiran sa harap ng tower ay tahimik at mabigat. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Eternal Bloodline.